Bukod po sa mga gift giving ngayong araw, marami pa tayong mga kababayan na pinasaya ng mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nitong nakaraang linggo. Atin pong balikan sa sentro ng balita ni Kenneth Pasyente. Sa pagpasok ng Disyembre, pinatotohanan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang diwa ng pagbibigayan ngayong Kapaskuhan nang bisitahin niya ang Marilac Hills and Haven for Women sa Muntinlupa City. Dito na mahagi ang Pangulo ng mga essential supply gaya ng bigas, food packs, gamot, maging supply para sa mga sanggol. Nanguna rin ang punong ehekutibo sa gift giving sa Manila Boys Town Complex kung saan binigyang diin niya na patuloy na aagapay ang pamahalaan lalo na sa mga individual na nangangailangan. Martes, pinangunahan ng Chief Executive ang 5th State Conference on the United Nations Convention Against Corruption o UNCAC kasama ang iba't ibang public sector institutions. Binigyang diin niya na ang gobyerno ay dapat manatiling tapat sa pagpapatupad ng mga komprehensibo at magkakaugnay ng mga estratehiya na magpapalakas sa integridad at pananagutan ng byurokrasya. Pinangunahan din ng Pangulo ang sectoral meeting kasama ang DOH at natalakay ang first 1,000 days program ng ahensya na kumpiyansa ang Pangulo na magiging matagumpay. Inatasan din dito ng Pangulo ang National Nutrition Council na paigtingin pa ang suporta sa mga LGU para matutukan ang nutrisyon ng kanilang mga residente. Miyerkules, nakibahagi ang Pangulo sa 33rd Anti-Terrorism Council Regular Meeting kung saan binigyang diin niya na patuloy ang suporta ng pamahalaan sa konseho lalo na sa pagsugpo ng insurgency sa bansa. Siya rin ang nanguna sa panunumpa ng newly promoted generals at flag officers ng Armed Forces of the Philippines. Dito hinimok ng Pangulo ang mga ito na manatiling tapat sa kanilang tungkulin at iginiit na patuloy na susuporta sa kanila ang administrasyon. Tinanggap din niya sa palasyo si World Trade Organization Director General Dr. Ngozi Iweala sa isang courtesy call kung saan napag-usapan ng dalawa ang plano ng Pilipinas na palakasin pa ang kalakalan nito. Nag-courtesy call din sa Pangulo ang International Trade and Economic Development of Canada na kasalukuyang nagsasagawa ng trade mission sa bansa. Binigyang diin dito ng Pangulo ang pagpapalakas ng alyansa ng Pilipinas sa iba't ibang bansa para gawing investment hub ang Pilipinas. Huwebes, namahagi ang Pangulo ng 9,058 certificates of condonation sa nasa 6,951 agrarian reform beneficiaries sa Davao Region na nagbubura ng kanilang pagkakautang na nagkakahalaga ng 527,694,544. Nasa 672 electronic titles din ang ibinahagi ng Pangulo sa 465 ARBs mula sa probinsya ng Davao del Norte at Davao del Sur. Gayun din ang 144 Certificates of Land Ownership Award para naman sa 142 ARBs sa Davao City. Kaparehong tulong din ang ipinaabot ng Pangulo sa probinsya ng Sarangani para sa libo-libong mga benepisyaryo. Biyernes, pinirmahan ng Pangulo bilang batas ang Ligtas Pinoy Centers Act na naglalayon na makapagtakda ng mga evacuation center sa iba't ibang syudad at munisipalidad sa bansa na matibay at may kakayahang magbigay ng pansamantala ngunit ligtas na tirahan para sa mga mamamayang maaapektuhan ng kalamidad. Nilagdaan din niya ang Student Loan Payment Moratorium during Disasters and Emergency Act na magpapaliban ng pagbabayad ng mga estudyante sa kanilang student loan nang walang penalty at interes lalo na tuwing at matapos ang bagyo. Pinangunahan din niya ang paglulunsad ng kauna-unahang mobile soil laboratory sa bansa na makatutulong sa pagsusuri ng lupa ng mga magsasaka para mapaunlad ang kanilang ani. Tinanggap din ng punong ehekutibo at First Lady Luisa Araneta Marcos ang orihinal na Murillo Velarde 1734 map. Gate ng Pangulo, mahalagang bahagi ito ng pagkakakilanlan ng bansa, lalo na't malaki ang naging papel nito sa pagkakapanalo ng Pilipinas sa 2016 Arbitral Award sa South China Sea noong 2016. Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.